The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 8, The Call. Fast forward. Halos mag-iisang buwan na rin ako sa mansyon ng mga Florencio at mas lalo ko pa silang nakikilala ng lubusan habang tumatagal ako doon. Ang buong pangalan nilang tatlo ay alam ko na rin. Si Kenzo Sean Florencio na 21 years old. Tama nga si Marcos noon, kaedad ko lang ito, kasi 21 rin ako. Si Greco Finn Florencio naman ay 23 years old na. 2 taong mas matanda sa akin. At ang panganay naman ay si Draico Zin Florencio na 27 years old na. Nagtratrabaho na ito samantalang nag-aaral pa ang kanyang mga nakababatang kapatid sa college. Mas naging close kami ni Draico, hindi pa rin nagsasalita ng masyado si Greco na akala mo ay iniingatan niyang huwag masayang ang laway niya. Habang as usual ay lalong lumala si Kenzo na palagi na lang akong inaasar at pinag-iinitan sa loob ng mansion nila. At ngayon ay nakalive muna ako kasi na-miss ko ng sobra ang pamilya ko. Nanghingi muna ako ng permiso kina Madam Chi at Sir Matthew na uuwi muna ako sa amin para makapag-bonding naman kami ng pamilya ko at hindi naman sila nag-atubiling pumayag. Ate, ang swerte mo pala, no? Ibig sabihin ba nun palagi kang kinikilig kasi puro sila lalaki? Curious na tanong ni Shikena. Ikinwento ko kasi sa kanila na puro lalaki ang mga alaga ko. Sana, kaso puro sila binabae, anong magagawa ko? Sabi ko sabay tawa. Napanguso naman si Shikena at tumawa naman sina mama at papa. Seryoso ka ba dyan, anak? Abay kung sinasabi mong sayang sila, ibig sabihin ay gwapo siguro talaga sila, no? Panunudyo pa ni Papa kaya namula ako na parang kamatis. Papa naman, tumawa lang ito. Ma, si Papa talaga. Sumbong ko kay Mama na nakangusong parang bata. Nakitawa na lang si Mama kaya mas lalo akong napanguso. Para kang pato, Natatawang asar pa ni Shikena kaya lalo akong nabanas. Pinagtulungan ba naman ako? Ewan ko sa inyo. Tara na nga. Kain na lang tayo sa labas tapos invite natin si Draitheia para makapagpasalamat ulit tayo sa tulong ng pamilya nila, kaya ko na lang na ikinatanggo nila. Masaya kaming lahat na lumabas sa bahay at pumara ng masasakyan para magpahatid sa McDo. Syempre kasama namin si Draitheia kasi in-text ko siya na pumunta sa bahay bago kami umalis at agad naman siyang pumayag kaya sobrang saya ko din. Kamusta naman ang work, BFF ko? Malambing na tanong ni Draitheia habang niyayakap niya ako sa tagiliran. Okay lang, naiirito lang talaga ako doon sa mga inaalagaan ko kasi palagi na lang akong inaasar. Hindi ko nga din alam anong mga trip nun. Siguro crush ka nila, aniya at sinundot-sundot ako. Sus, huwag ka, mga shokla sila. Malay mo, dahil sa'yo biglang magbago. Tumuwid pa ang landas. Tulad ng mga nasa librong binabasa ko, yung mga shokla nagiging straight dahil may naging crush silang babae. Sa libro lang iyan nag-e-exist at huwag mong pangaripang mangyari sa totoong buhay kasi hindi iyan totoo. Sumimangot naman ito at kumalas sa pagkakayakap sa akin. Sayang naman. Nagbabaka sakali kasi ako na baka may magkagusto sa'yo kahit isa lang sa kanila. Gusto ko sana iyon para magka-love life ka na rin sa wakas. Ngiting asong turan niya. Walang pag-asa iyang mga pagpapantasya mo kasi never iyang mangyayari sa totoong buhay, okay? Hindi mo kaya sure, sabi pa niya at sinundot-sundot ulit ang tagiliran ko. Haze, ewan ko sa'yo, bagay kayatang isama sa kanila, ang kulit-kulit mo. Kunwaring inis kong sabi at ninusuan siya. Kasalukuyang kumakain si Shikena ng burger at spaghetti kaya wala siyang pakialam kung ano mang pinaggagawa ni Draitheia dito. Habang natatawang nakatingin naman sa amin sina Mama at Papa na tila aliw na aliw sila sa pag-aasaran namin ni Draitheia. O siya, tama na iyan at kayo'y kumain na nga. Lumalamig na ang pagkain. Suwi sa amin ni Mama kaya tumigil kami at umayos ng upo. Nag-umpisa kaming kumain ng tahimik. Nang biglang napatigil kami dahil may tumikim mula sa likuran ko. Excuse me po, magtatanong po sana ako kung pwede akong maki-join po sa inyo. Wala na po kasing available na lamesa at nakita ko pong mukhang approachable naman kayo kaya po lumapit na lang ako dito. Nahihiyang saad ng isang lalaking singkit at maputi.
Napakamot batok pa siya at nahihiyang ngumiti sa amin. Ganon ba, iho? Pwede naman. Halika't maupo ka rito sa tabi ni Shikena, agad namang sabi ni Mama. Salamat po, Ma'am, sabi nitong batang lalaki at hinayla ang isang bakanteng upuan sa tabi ni Shikena. Agad namang naalarma ang kapatid ko at nataranta. Hindi siya nakakain ng maayos at parang naging tuod siya dong nakaupo sa silya. As in, parang na-freeze siya doon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi kasi sa mukha ni Shikena parang natatae siya na ewan. Sige, kain ka na, iho. Tumanggaw naman ang binata na nahihiya pa rin talaga. Ilang taon ka na, iho? Napatigil naman sa pagsubo ang binata dahil sa biglaang tanong ni Papa. 19 na po ako, sir, magalang niyang sagot. Ngumiti naman si Papa. Abay halos kaedaran mo lang pala itong si Shikena, sabi naman ni Papa at parang sinampal naman ang pisngi ni Shikena dahil doon. Papa naman, reklamo nito. Bakit, anak? Ewan ko sa'yo, pa, nakangusong saad ni Shikena kaya natawa si Papa at Mama. Highs, Shishi, why naman you look like a tomato? Yung tanong ni Drethea na lalong naging dahilan para pumula pati ang kanyang tainga. Ate Dry naman. Tumawa kaming sabay ni Drethea. Anong pangalan mo, bae? Sabad ko naman kaya natuon sa akin ang atensyon ng binata. Tumikim muna siya. I'm Severi Greg Terence po. Wow, ang sosyal. Mayaman ka, no? Biglang sabi ni Drethea kaya nahiya ang binatang si Severi. Hindi po, nakayukong anito. Tigilan nyo na nga iyan. Hindi na makakain si Severi nang dahil sa inyo, eh. Biglang sabad ni Papa kaya napatigil naman kami. Grabe si Papa. First name basis, ano kayo close? Excuse po muna ako, magsikri lang, palom ni Shikena kaya napalingon kami sa kanya. Halos hindi may pinta ang mukha niya. Pulang-pulang pa rin na parang sinampal talagang magkabilaan. Sige, balik ka kaagad, anak ha. Baka hindi mo na maabutin itong si Severi at makaalis na. Tudyo pa ni Papa at dahil doon ay padabog na umalis si Shikainan habang hawak-hawak ang mukha niyang pulang-pula. Natatawa kaming lahat sa mesa namin maliban sa binatang si Severi na tahimik lang at nakayukong kumakain. Pagpasensyahan mo na at ang ingay namin, iho ah. Medyo masiyahin lang talaga kaming magpapamilya kaya ganito kami at na-miss na rin kasi naming makipagbonding sa anak kong si Farlea kaya naman ganito na lang ang saya namin ngayon, paliwanag ni Papa sa inosenteng Ginoo. Ngumiti naman si Severi at tumango kay Papa. Okay lang po iyon, sir. Ako nga po dapat ang mahiya kasi nakikishare ako ngayon sa mesa nyo kahit hindi nyo naman ako kakilala ay pinayagan nyo pa rin akong umupo dito, anito at kumamo sa kanyang batok. Tinapik naman ni Papa ang balikat niya. Ano ka ba? Dapat ka lang talaga naming imbitahan dito, no? Sino ba naman kami para ipagtabuyan ang isang tulad mong pagkagwapong binata? Papa naman, para tuloy siyang bading pakinggan. Namula naman ang tainga ni Severi. Salamat po ulit, sir. Nako, kumain ka na. Tama na nga iyang daldalan at baka mabusog na lang tayo nito ng shikahan at hindi na ng pagkain. Natawa kami pero nagpatuloy na kami sa pagkain. Kaya ano bang feeling na nasa malaking mansion ka? Tanong ni Shikena. Kasalukuyan kaming nakahiga ngayon sa double deck na kama. Nasa itaas ako habang nasa baba siya. Wala lang. Nung una parang nakaka-amaze pero nakakasawa din naman kapag tumagal kasi nakakalula doon tapos nakakalito ang mga hallways nila. Sobrang dami na parang mahihimatay ka sa paghahanap ng daan. Talaga. Sana makapunta ako doon, no? Malay mo, baka payagan ako ni na Madam Chi at Sir Matthew. Sa susunod, dadalhin kita doon at i-tour kita sa buong mansion nila. Napatili naman siya kaya nabigla ako. Huwag kang maingay. Baka magising sina Mama at Papa isipin pang sinasaktan kita, eh. Suwi ko dito at ngumisi naman siya sabay peace sign. Masaya bang manirahan doon, Tay? Ini-imagine ko kasi kung anong buhay doon kung minsan at ang nakikita ko palagi ay mararangyang gamit at madaming pagkain, aniya sabay tawa. Gumalaw naman ako at nagkumot. Medyo,
Masaya naman sa masaya kasi nga hindi mahirap ang buhay doon masyado pero sumasakit naman ulo ko sa mga alaga ko. Naiirita na lang ako palagi, nababanas na ewan. Nanggigigil kong kwento habang ini-imagine si Kainzo at ang bunganga niyang putak ng putak. Ay, sayang naman. Okay na sana, Pero alam mo, Tay, may feeling talaga ako na may makakatuluyan ka doon sa isa sa mga alaga mo ngayon. Aniya pa at narinig ko ang paggigil niya. Napairap na lang ako sa hangin. Ewan ko sa'yo, pareho talaga kayo ng utak ni Dry. Bakit nyo ba iniisip ang mga ganiyang bagay? Nandoon lang naman ako sa mansion nila para maging yaya nila, hindi para maging jowa o girlfriend nila. Pumalatak pa siya. Ose si ate. Deny pa ng deny pero halata namang may crush din siya doon sa mga alaga niya. Tudyo pa niya. At hindi ko alam kung bakit bigla na lang nag-pop sa imagination ko ang mukha ni Draco na nakangiti at nag-echo sa utak ko ang sinabi niya noon na, "Mahal, gago. Erase, 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 focus, red, focus." Napalunok naman ako. H hindi kaya. A ako. Magkaka-crush sa tulad nilang singgaspang ng semento ang mga ugali. Nauutol kung saad. Exempted ba si Draco? Aus. Pero bakit naman defensive ka masyado? Yee, kinikilig ka ba kapag nagkakahawak kayo? O baka, kinikilig ka tuwing tinatawag nila yung pangalan mo? Sobrang pula ng pisngi ko na parang uminit tuloy pati batok ko at taingan dahil sa pinagsasabi niya. Nagtaklab ako ng kumot. Tumigil ka na nga, Shikena. Gusto mo bang wala kang baong matanggap ng 1 linggo? Pagbabanto ko rito, tumawa na naman siya. Si ate talaga. Oh, hindi naman mabiro. Say, tumahimik ka babatuhin kita ng unan. Oses, ba't ka nakatalukbong? Kinikilig ka ate, no? Yee, si ate, kinikilig siya. She, tahimik na sabi, I heard her chuckle. Okay, okay, hands down na ako. Nang matahimik na siya ay lumabas na rin ako sa pagkakataklab ng kumot. Kumalma na rin kasi ang pisngi kong pula at hindi na nag-iinit ang batok at tainga ko. Tay, cellphone mo yung nag-ring. Napabalikwas naman ako ng bangon dahil sa pagkabigla. Agad ko namang binabaan ang phone kong naka-charge pa. Hello, Dry, ikaw ba yan? Agad na bungad ko sa tumatawag. Hello, Yaya Red, si Kainzo to at ang mga kapatid niyang kupal. Rinig kong bati ng boses ni Kainzo sa kabilang linya. Agad namang namilog ang mga mata ko. Anong trip mo? Bakit napatawag kayo? Wala lang, gusto ka lang naming asarin. Narinig ko naman ang pagkalabog mula sa kabilang linya kaya napakunot noo ako. Ano bang ginagawa nyo dyan at ang ingay nyo? Rinig ko pa ang boses ni Madam Chi na tila pinaggagalitan ang mga anak niya. Sorry, Mom. Tumatawag kasi kami kay Yaya Red. Aus, ganun ba? Sige lang, basta huwag kayong maingay dyan kasi baka magalit ang dad nyo. Pagkatapos nun ay agad kong narinig ang kaluskos at dahil na naka-loudspeaker ang phone ko ay nakikichisma si Shikena. Nagpapalitan lang kami ng tingin na parang parehong gulong-gulo sa mga nangyayari. Yaya Red, kailan ang balik mo dito? Boses na naman iyon ni Kainzo na tila ginawa niyang pambata. Gusto ko sanang matawa kasi ang lalim ng boses niya at hindi bagay ang pagpapakyut niya doon. Akin na nga phone. Baka mabasag eardrums ni Yaya Red nang dahil sayo. Boses naman iyon ni Draco at parang may kumaluskos na naman. Hi, Yaya Red. Kamusta ka na? Miss mo na baas? Kasi hindi ka namin talaga miss, sabi ni Draco sa kabilang linya. Gago, sinapian ba tong mga to? Anong nangyari kay Draco at bigla na lang ganito umasta itong batong ito? Ano bang pinaggagawa nyo, ha? Inis na bulalas ko. Wala naman, Yaya Red. Medyo bored kasi kami kaya naisip naming tawagan ka. Boses ni Kainzong kupol iyon na tila sumisigaw pa. Don't shout, Kainzo. You'll break my eardrums. Marteng sabad naman ni Draco. Wala na, sinapian na talaga to. Ang ingay nyo. Wala nga ako dyan ngayon sa harap nyo pero pakiramdam ko ang lapit nyo lang at sumasakit ang tenga ko sa mga boses nyong nakakarindi. Bumungis-ngis naman sa kabilang linya. Grabe ka naman, Yaya Red.
Don't you miss US na ba? Sinasaktan mo ang feelings ng mga alaga mong magaganda pa kasya sayo. Marteng turan na naman ni Kainzo. Napairap na lang ako sa hangin. Iyan lang ba ang itinawag nyo dito? Nawawala ng pasensyang sabi ko. Hindi naman. Gusto ka talaga naming i-check. Sabi kasi ni Kuya Draco na tumawag daw kami sa'yo kasi daw baka hindi ka na bumalik. Sabi ni Draco na tila hindi siya ang kausap ko ngayon. Tumawa naman ako. Ano ako? Bale, bakit naman hindi ako babalik dyan? Iyan lang ang nag-iisang trabaho ko. Di, wala akong pera nun kung magre-resign ako. That's good naman, para may mapagtripan pa ako dito. Balik ka kaagad, miss na kitang bangangaan. Sabi naman ni Kainzo na tila nakangisi pa ngayon. Ewan ko sayo, kupal. Narinig ko naman ang pagtawa ni Shikena habang nakikinig sa amin. Kuya, halika ka na kasi dito. Bakit ba ayaw mong kausapin si Yaya Red? Ikaw nga ang nagsuggest na tawagan siya. Rinig ko pang sigaw ng bungangerang si Kainzo. Oo nga, ang arte mo, kuya. Para ka namang timang dyan, lapit ka na dito. Nahihiya ka ba kay Yaya Red? Sabad naman ni Draco. Si Draco ba talaga to? Nasaan na iyong cold? Ano bang pinagsasabi nyo? Boses naman iyon ni Draco. Hala, why is your face so red like a tomato? Marteng sabi na naman ni Kainzo. Ano ba, Draco? Ay ilayo mo nga iyang phone. Protesta ng boses ni Draco. Kumakaluskos na naman sa kabilang linya kaya nahihirapan akong pakinggan ang mga pinagsasabi nila. OMG, don't tell me that you have a crush on Yaya Red, ha? Kaya ba your face is turning kamatis because you like her? Tumitay lang sabi ni Kainzo. Namilog naman ang mga mata ko at hindi rin nakalagpas sa paningin ko ang pagngisi ni Shikena. Ano bang sinasabi mo, Kainzo? Bakit ka nauutol, kuya? Si Draco. Yeah, why are you stuttering and why did you even insist na tawagan natin si Yaya Red now na? Si Kainzo naman. Wala akong narinig na sagot mula sa kabilang linya ngunit maya-maya ay narinig ko ay sigawan at paglagabog mula sa kabila. Hoy, anong nangyayari sa inyo? Pero walang sumagot. Sorry Yaya Red. Babi na muna. Kuya Draco is galit at asyata pero pinapasabi niyang I miss you daw. Huling sambit ni Kainzo bago ko narinig ang pagkawala ng bilang linya. Puso ni Red ngayon. Kung nakarating ako dito sa dulo baka pwedeng makahingi ng subscribe at likes. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.